ban. Tama po ba? Yes, ma'am. Then why do you keep on pointing to Colonel Lachica? Kaka-encash nyo lang? May accomplishment report na agad kayo? How can this be possible, Ms. Acosta? Acosta. Ma'am, good afternoon. Good afternoon po, ma'am. Good afternoon po, Mr. Chair, at sa lahat ng mga congressman na nandito. Maayong hapon sa inyong tanan. Thank you po, Ma'am Jean Acosta. With the permission of the chair, Ms. Acosta, taga saan po kayo? You're recognized, Ma'am Jean Acosta. Taga Davao po ako, ma'am. And would you confirm that you were born and raised also in Davao? I was born in Compostela, Davao del Norte po. Yes, and prior, of course, you confirm that you are the Special Disbursing Officer of the Office of the Vice President. You confirm that? Yes po, ma'am. I confirm. Prior to your appointment as SDO, saan po ang trabaho nyo? Sa Office of the Vice President po, under sa Office ng Chief of Staff. Prior to your appointment in the Office of the Vice President, where were you appointed or where did you work? Sa City Government of Davao po. And can we be enlightened, Ms. Acosta? Ano pong naging trabaho natin sa LGU of Davao? Ang trabaho ko po ay, ang aking position ay Supervising Administrative Staff doon sa City Budget Office. And then, anong tawag nun? You said supervising administrative staff in the budget office. Tama po ba? Opo, ma'am. May we know what salary grade is that? Salary grade 22. Salary grade 22. Ito po ba ay department head position na? Ay, sorry ma'am. Assistant po. Assistant department head. And how long did you work in the Davao City LGU? Nag-start po ako 1996 sa Sangguniang Panglungsod po. Then after 3 years, nalipat po ako sa City Hall of Davao. 1996, you were working at the Sangguniang Panglungsod. Opo, ma'am. Who was your vice mayor during that time? Si Vice Mayor Lois Bonggoyan po. So that was 1996. After this, what was next? Nandoon pa ako sa Sangguniang Panglungsod, and then nag-apply ako ng promotion na ilipat pa ako sa City Hall of Davao, yun yung sa City Budget Office. And then after City Budget Office po, anong tawag? If I may interrupt, ma'am, while you were at the City Budget Office, sino po ang ating local chief executive or mayor? Si Ma'am Inday Sara Duterte po. And after the City Budget Office, you were saying you were transferred? Naano lang ako, ma'am, ano yung tawag nun, ma'am, pwede po magpatulong ako sa aking abogado? Mr. Chair, can we please inform our resource person that the participation of the lawyers is limited only to assisting? Legal advice. Hindi na transfer na details po ako sa City Administrator's Office. Details po, ma'am. From City Budget Office to City Administrator's Office, were there other positions in the LGU Davao that you assumed? May iba pa po ba kayong naging trabaho after the City Budget Office and the City Administrator's Office? Ako po ang SDO po. SDO po ng confidential din po. Are you referring to LGU of Davao City? Yes po.
You are saying that you were the special disbursing officer of Davao City Confidential Fund. Yes po. Can you please enlighten us? Ano pong inclusive period ng City Budget Office? As far as you can recall. Yung na-employ po ako sa City Budget Office, ma'am. 1990s. Inclusive period, ma'am. From what year to what year? Di ko naman maalala, ma'am. Sorry po, ma'am. Okay. How about the administrator's office? Can you still recall? Yes po, 2016 or 18 2016 to to 2022 of June. 2022 of June. Ano pa? But you mentioned a while ago that you work as well as the special disbursing officer of the Davao City Confidential Fund. So if you are saying that from 2016 to 2022, you are at the city administrator's office, ano po yung inclusive date na SDO naman kayo ng Davao City Confidential Fund? Basta ang maalala ko, ma'am, the last 3 years po bago po ako nagpunta sa Office of the Vice President po. So is it safe to say that from 2019 to 2022, kayo po ang Special Disbursing Officer ng Davao City Confidential Fund? Would you confirm that? Yes, ma'am. 2019 to 2022. Nonetheless, yun pong pagiging officer nyo sa City Budget Office, kailan po ito nag-umpisa? Your first employment at Davao City LGU is Sangguniang Bayan. Tama po? Sangguniang Panglungsod po. Can you please give an approximate year? Kailan po ba itong City Budget Office? 1996. 99. Di ko masyadong matandaan, ma'am. Basic, sorry, nagbisaya ako po. Approximate year lang, ma'am. 1996, 97, 98. Reasonable guess. Mga, kasi nag-start ko sa Sangguniang Panglungsod is 1996. Was it after 97, 98. 99 yata, ma'am. 1999. Okay. Let's assume from 1999 to 2022, you work as city budget in the City Budget Office, followed by the Administrator's Office, and then to be particular, from 2019 to 2022, kayo na po ang Special Disbursing Officer of the Davao City Confidential Fund. You confirm, ma'am? Yes po, yung mayor po si Ma'am Sara Duterte. But you will confirm also, Ms. Acosta, that during your time in the City Budget Office, ang atin na pong Vice Presidente ang inyong mayor? Because you said a while ago, it was the Vice President who was the LCE during that time. Tama po ba? At least can you confirm, noon po bang nasa City Budget Office kayo, sino pong mayor? Si Ma'am Sara Duterte. Ang atin Si pong Ma'am Vice Sara. Presidente. Opo. Okay po. Noon pong nasa Administrator's Office kayo, sino po ang mayor? Si Ma'am Sara Duterte po. Si Vice President din po. How about when you work as SDO of the Confidential Fund of Davao City, sino po ang mayor? Si Ma'am Sara Duterte po. And of course, you understand that SDO or the position of SDO is a very significant, confidential position that requires utmost trust and confidence from the LCE. Tama po ba? Tama po, ma'am.
And is it correct to say also na satisfy po ninyo yung standard na required ng ating Vice Presidente during the time that you were in the City Budget Office, during the time that you were at the Administrator's Office, reason why you were entrusted this position of becoming the Special Disbursing Officer of the Davao City Confidential Fund? Tama po ba? Yes po. Because otherwise, kung hindi po kayo pinagtitiwalaan ng ating presidente, this entails huge amount of confidential fund. I believe na hindi po kayo i-appoint bilang Special Disbursing Officer. Yes po. You confirm that? Yes po, ma'am. After your appointment and employment as SDO of Davao City LGU Confidential Fund, ano pong sumunod na dito? Nalipat po ako sa Office of the Vice President, ma'am. Sa tingin niyo po kaya, Ms. Acosta, what is the reason kung bakit ipinagtiwala po sa inyo ng ating Vice Presidente ang pagiging Special Disbursing Officer ng OVP? By the way, Ms. Acosta, kung yun pong 2019 to 2022, your position as SDO specifically pertains to Confidential Fund of Davao City LGU, that's what you said earlier. Ano naman po itong pagiging SDO nyo sa OVP? To what particular fund were you appointed as the Special Disbursing Officer? Sa confidential funds po. Confidential fund din po. Tama po bang sabihin that with your length of stay in Davao City bilang Special Disbursing Officer Confidential Fund, somehow na-master nyo na kung paano i-utilize ang confidential fund? Na-master gamay, ma'am, pero sa ako ang edad, murag, ang uban din na nako ma-recall. Mr. Chair, I lament that the people will not understand Meron po bang marunong Ma'am, mag-translate? ma'am po, pwede po paulit? Parang Pakiulit po Kabalo ninyo ka, yung Bisay, inyong binanggit. Okay po. Ang pangutana ni ma'am kay sa kadugay-dugay na nako na nagiging SDO, kabalo na ba ako, na master na nako ang pamaagi o unsa ang trabaho sa SDO. Tama ba, ma'am? Mr. Chair, yung tanong daw ni Kong Jinky, sa tagal daw ho niya ng SDO, alam din ho daw niya kung ano yung pamamaraan at pagtakbo at trabaho ng SDO. Miss Acosta, saan po kayo mas komportable? Tagalog or English? Mas Tagalog, ma'am. Usay ma-mix po ng Bisaya po, ma'am. Yeah. But I hope you will try your best to speak in Filipino, Yes, in Tagalog, so the people will understand us. Pwede po ba? I try my best, ma'am. Pagsikapan po natin. At dahil na-master nyo na po kung ano dapat gawin bilang SDO ng Confidential Fund ng Davao City, kayo po ba'y naniniwala na yung inyong karanasan at tiwalang ipinagkaloob sa inyo ng ating Vice Presidente nung kay SDO ng Davao, ito din po ang dahilan kung bakit kayo inappoint bilang SDO ng Confidential Fund ng Office of the Vice President? Sa tingin ko po, dahil po sa trust and confidence ni Ma'am BP, ma'am. Yes. Ma'am, ano po sa pagkakaalam nyo ang trabaho ng isang Special Disbursing Officer? Ang pagkakaalam ko, ang trabaho ng isang disbursing officer ay siya po ang in charge to disburse the amount and therefore accountable po siya. In addition po sa disbursement, ano pa pong naaalala nyo na isa sa mga pangunahing trabaho ng SDO? Siya po ay isang accountable person. Accountable person. Would you agree with me? Kayo ho ba'y sasang-ayon na bilang SDO, kasama po kayo sa gumagawa ng financial plan? Yes, ma'am. Sasang-ayon din po ba kayo bilang SDO? Kasama din po kayo sa preparation ng liquidation report? Yes, ma'am. Bilang SDO, kasama din po kayo sa certification
kung saan ginamit ang confidential fund. Yes, ma'am. At bilang SDO, kasama din po kayo sa preparasyon ng ating accomplishment report. Tama po ba? Ang accomplishment report po, ma'am, ay magbibase po ako sa aming... But nevertheless, Ms. Acosta, kasali po ba kayo dun sa gumagawa ng accomplishment report? Ay, yes, ma'am. Yes. Ang na-mention ko po, Ms. Acosta, is the entire process of utilization. It starts with the preparation of the financial plan, tapos susundan po ito ng disbursement. Under the disbursement, dito po tayo nagkakaroon ng encashment of check. And after the encashment of check, after the utilization of the same, papasok po yung liquidation of report, and then the certification that the same were utilized properly. Pagkatapos may isasubmit din po kayong accomplishment report. What I said, Ms. Acosta, represents the entirety of the utilization process of confidential fund. At ang nangangahulugan po, Ms. Acosta, alam nyo, simula umpisa ng proseso hanggang katapusan, kung anong nangyari doon sa confidential fund. Tama po ba? Sa trabaho ko ngayon bilang SDO, ma'am, ang aking nalalaman po ay pag nakuha ko na po ang pera, kasi may information po ako na ibigay ko po sa Sandali aming... po, Ms. Acosta, ang atin pong katanungan ay simula po sa financial plan, disbursement, liquidation, certification, accomplishment. Ito na po ang kabuuan ng proseso ng paggamit ng utilization fund. Which means, dahil kasali kayo sa lahat ng ito, alam nyo kung anong nangyari sa confidential fund ng OVP. Tama po ba? Tama po, ma'am. Okay. May I request the Secretariat to please flash the disbursement voucher? Comsec. Question, Ms. Acosta. Who gives instruction for the preparation of disbursement voucher? Si BP po. Let me go back to the financial plan first. Yes po. Who prepares the financial plan? Ako po at ang aming designated security officer. You are the one, along with the security officer, who prepares the financial plan. Who then approves the financial plan? Approved by the head of agency. And the head of the agency is? Ma'am BP Sara po. Okay, now we go to disbursement voucher. Who gives instruction to prepare the disbursement voucher, ma'am? Sino po ang nagbibigay ng instruction para gawin ang disbursement voucher? Pag nirelease na po ang SARO, mag-instruct po sa akin ang head of agency na pwede na po mag-prepare ng disbursement voucher. And the head of agency is? Ma'am BP Sara po. Yes, Secretariat, please, our disbursement voucher. What we will be flashing, Ms. Acosta, is our disbursement voucher dated December 20, 2022. Do you see your signature in the document? Yes, ma'am. Can you please direct us where signature is? Would I be correct? It is at the bottom left, Yes, ma'am. which means that you were the one who received the check Yes, ma'am. with the number 244027. This is December 20, 2022. Yes po. Across your signature is your name, Gina F. Acosta. Yes, ma'am. You confirm this? Yes, I confirm po. Just for the record, Ms. Acosta, do you confirm the authorship of this signature appearing in the disbursement voucher? Perma niyo po ba ito? Yes, ma'am. Yes. And since you were the one who received the disbursement voucher, it is understandable that the check is issued to your name. Yes Tama po? Tama po, ma'am. Can we flash the check, Secretariat, please?
Would you confirm to us that this is the check that corresponds to the last quarter of 2022? Yes, ma'am. I confirm. Yes. What did you do with this check, Ms. Acosta? Ano pong ginawa niyo sa checking ito? Pag tinatawagan na po ako ng aming cash division na okay na po yung cheque sa Sandali po. Sino po yon? cash division po Cash division po ng ng Office of the Vice President. Office of the Vice President. The check is in your possession already. Nasa inyo na pong pangangalaga. Ano pong ginawa niyo dito sa check na to? Magpa-encash po sa Land Bank. Nagpa-encash sa Land Bank. Saan po ba particular branch nyo in-encash itong check na to? Sa Land Bank Show. Land Bank Show Boulevard. Opo. Can you please read the amount indicated in the check? How much is this check? 125 million pesos po. And can you please enlighten us? Kailan nyo po ba ito in-encash? December 20, 2022. And that is the same date as the issuance of the check. Yes, ma'am. Mabilis lang ho ba maggawa ng cheque sa inyo? Mabilis lang po ba? Sa tingin ko mabilis kasi andyan naman agad ang cheque po. As a matter of fact, ma'am, the date of the disbursement voucher, the date of the check, and the encashment of the check are the same. Same. That is December 20, Yes, 2022. And please walk us through. Paano ho ba ninyo ginawa itong encashment ng checking ito? Medyo nakakapaisip lang po considering the huge amount equivalent of this check, 125 million. Physically, napakahirap po nitong bitbitin. Tama po ba, Ms. Acosta? tama po, ma'am. Kayo po ba'y may kasama when you did the encashment of this check? Meron pa akong kasama, ma'am. Sino pong kasama nyo? Si Asik Limer Ortonio po. Asek Limuel Ortonio. Do you confirm that he is the same Assistant Chief of Staff? Yes, ma'am. Aside from Asek Ortonio, may kasama pa po ba kayong iba? Wala na po. Kayong dalawa lang po. Yes po. At saan nyo po nilagay itong perang ito after the check was encashed? Nilagay po sa 4 na traveling bag. Paano nyo po ito nabitbit? Pagkatapos po, kung ang pera po ay nasa 4 na bag, tinutulungan po kami ng security guard ng Land Bank na isakay po sa sasakyan. Okay, from Shaw Boulevard, saan nyo po dinala itong perang ito? Sa office namin po, sa OVP office. Sa OVP, was it your office or was it the office of the Vice President? Meron pa akong isang office doon na nakalagay po ang aming vault. Gaano po ba kalaki yung inyong vault? Mga 4 feet, tapos 3 po. 3 Opo. na 4 feet na Opo. vault. Yes Balikan ko po. po yung bag na na-mention nyo kanina. Can you please describe to us? Gaano po kalaki? Anong itsura ng bag? You said there were 4 bags where you placed the entire amount of 125 million. Yes po. Color black. We are showing this Jim duffel bag. Is it similar to that, ma'am? Dako pa, anak, ma'am. Mas malaki pa nito, ma'am. Mas malaki pa po dyan. Yung bawat bag ho na mas malaki pa dyan, gaano po ang laman? More than 30. 30 So the 125 million was divided into 4 bags. One bag is 30. How about the second bag? 30 po. 30 also. The third bag is? Minsan po, ma'am, more than 30 po.
a little more than Oo, 30, 30. and the fourth bag is more than 30 also. The total of which is 125 million. Ilan ho ba security guard yung tumulong sa inyo? Nung nilagay na po ang pera sa bag, 2 pong security guard ng Land Bank po. Land Bank Show Boulevard. Opo. Tanong, Miss Acosta, hindi po ba kayo natakot magbitbit ng ganito kalaking halaga na pera? Considering the possibility na baka ma-hold up kayo. Remember, you're covered by a Fidelity Fund bond. Yes, And one of the reasons is the possibility of losing this huge amount of money. Yes, ma'am. Bukod po ba kay Mr. Ortonio, sino pa po bang kasama nyo sa sasakyan? Driver po. So there were 3 of you only. 2 pong sasakyan, ma'am. 2 drivers? Opo, isa po ang nagda-drive sa akin, isang sasakyan. Tapos isang sasakyan po ang sinasakyan ni Asik Ortonio. And were you seated, so you mean you are seated on different cars? Yes, ma'am. Yung isang sasakyan, ang kasama nyo po'y driver lang, and the other car, Mr. Ortonio, and the driver. Yes, ma'am. Balikan ko po yung question ko, Miss Acosta. Hindi po ba kayo natakot, ninervyos, nag-alala? This is 125 million. Natakot po, ma'am. Kaya nagpasama po ako kay Asik Ortonio po. And do you believe that Asek Ortonio has the capability to secure not just you, but even the 125 million? I believe po kasi lalaki naman po siya kaysa babae ang ikasama ko. Nag-convoy po kami, ma'am. Yeah, usually, ang mga hold-uppers po may mga barel. Tama po ba? Yes Si po. Mr. Ortonio po ba, does he have a firearm also? Hindi ko po alam, ma'am, kung may dala siyang baril. Then ma'am. what gives you the confidence na pagkasama nyo si Asek Ortonio, okay na kayo? At least 2 sasakyan po, ma'am. Iwalay. At least kung maano man, ma-hold up man, meron pang isa. Yan po ang nailagay sa isip ko, ma'am. So, ibig sabihin ma'am, during the time that you were encashing the check, you are entertaining the possibility na baka kayo ma-hold up. That's why you said, kung ma-hold up man yung isa, may tirang isa. Do you confirm that? Yes, ma'am. Yan po ang nasa isip Miss ko. Acosta, kung ganun naman pala, na iniisip nyo na yung possibility of hold up, bakit hindi po kayo nagsama ng mga taong makakatulong nyo to secure the huge amount of money? Kayo po ba'y ilan doon sa OVP? Wala po ba security guard doon or security officers or perhaps the member of the security team of our Vice President who could have helped you secure this huge amount of money? Meron naman po kaming security, ma'am. Pag dating namin sa office, nakaabang na po kung sino po yung in charge o sino po yung naka-duty na BPSPG po, ma'am. But of course, you will agree with me that the danger lies not only at the entrance, not only at the bank, but in the entire thoroughfare leading to your office of the OVP. Tama po ba? Yes po, pero Balikan Dasal ko po po ako. yung tanong ko kanina, Miss Acosta. Ang sabi niyo po kanina, iniisip niyo na habang nag-encash, kung ma-hold up yung isa, may tira pang isa. Bakit hindi po kayo nagdala ng security to help you secure the huge amount of money and even your life, Miss Acosta? Of course, we're watching news, di ba? Cellphone lang, namamatay na. Small amount of money lang, namamatay na. How much more this 125 million pesos, which apparently do not belong to you, but belong to the government. kasi ang driver po namin, ma'am, ay member po siya ng BPSPG.
The Isa driver is a member of the VP, SPG. SPG, and you believe that being accompanied by that driver is enough for you to secure that money. At that time, yan po ang Yun po iniisip nyo. ko. Opo, ma'am. Okay. Kanina po nabanggit nyo, tinutulungan kayo ng mga security guard. Opo, ma'am. In what sense? Ano pong tulong ang ibinibigay sa inyo ng mga security guard ng Land Bank? Pag ano po, pag ang pera nasa land bank na, pag karga po from land bank to sasakyan, sila po ang Ang tulong po nila sa inyo ay para lang sa pagkakarga ng pera yes, ma'am. from the teller's counter papunta sa sasakyan. Opo, ma'am. Naalala niyo po ba kung sino itong mga security guard na ito? Hindi ko maalala, ma'am, pero Do we have representative from Land Bank here? Yes, they're present. May we invite the representative of Land Bank to please take a seat in front. Mr. Chair, I wish to direct my question to Land Bank. Kasama po ba natin yung teller na nag-assist kay Ms. Acosta? And I assume that... Comsec, Mr. Chair, nakapag-vote na ba sila? may iba yata tayong mga I'm Violeta Constantino, the former branch head of Shaw Boulevard branch. I already retired from the service last January 2, 2024, Thank you. Your Honor. Would you confirm, Ms. Land Bank Manager, that you were still there when Ms. Acosta did the encashment of 125 million check on December 20, 2022? Yes, Your Honor. And of course, this is a huge amount of money. I'm inclined to believe inassist po ninyo si Ms. Acosta. Did you? Ang ibig niyo pong sabihin ng paglabas po ng pera Inassist outside in the bank number one, premises? preparation of the cash, because during the previous hearings, it was testified to already that there is a limited amount of money that is being kept in your vault. But this is 125 million. So by inassist, number one, ma'am, nag-provide kayo ng sufficient amount of money to be able to support the encashment. Yes, And Your number two, since this is ample bundles that you have to organize in releasing the money, I suppose that there are people who assisted her also at Land Bank Shaw Boulevard. And even in putting all these luggages, these bags, in the cars or vehicles of the OVP. Did you provided all those assistance? Yes or no? Yes or no, ma'am? No po. No. May I... So, can you please enlighten explain us? po? Kwentuhan niyo po kami. Ano pong klaseng assistance ang binigay niyo sa OVP? Your Honor, upon release po ng teller sa payee, bali po binibilang po yon by bundle, and then po nilalagay na po nila sa mga bags nila. So hindi na po namin nabibilang yon kung ilan Sino pong naglalagay sa bags? ang payee po. Payee. Opo, Can you Your still recall kung ilan po ba yung nandoon who were putting all these bundles inside the bag? Hindi ko na po ma-recall, Your Honor. Do you recall Ms. Acosta? Yes, Your Honor. Do you recall Mr. Ortonio? Yes, Your Honor. Yes. Okay. So, after they placed all these bundles inside the 4 black bags, ano pong sunod na nangyari, or should I say, ano pong assistance ang provide niyo sa kanila? Sa pagkakaalala ko po, may tumulong po sa kanila na ilabas po yung cash within the bank premises po. And can you please be specific? Sino po bang tumulong sa kanila? Hindi ko na po rin maalala, Your Honor. Hindi that niyo po was- maalala? Hindi na po.
Acosta. At least can you tell us, ito po ba empleyado ng Land Bank o mga kasama po ba nila sa OVP? Definitely po, yung minention po ni Miss Gina Acosta, hindi po security guards. Hindi po security guards. Yes, Your Honor. So, you maintain your position, hindi tinulungan ng security guards ng Land Bank sina Miss Acosta Yes, sa Your paglalagay ng 4 bags inside their vehicle. Yes, Your Honor. I wish to go back to Miss Acosta. Can you please turn on your microphone? Ma'am, yun po ang maalala ko na tumutulong po yung dalawang guards ng Land Bank. But we have the manager here, and she's saying that the security guards of Land Bank never assisted you in putting all those bags inside your vehicles. Yun po ang maalala ko, ma'am. Let's go to disbursement, Ms. Acosta. Yes po. I have another question for the bank manager. Ma'am, by policy, because you maintain your position na hindi tumulong ang mga security guard sa pagkarga ng mga bag sa sasakyan nila Ms. Acosta, you said that. Yes, Your By Honor. policy po ba, inaalaw po ba talaga ang mga security guard to help the clients carrying these bags? No, Your Honor. That is a matter of policy. Yes, Your Honor. And if the security guards will help the clients in carrying these bags contrary to your policy, ano pong mangyayari sa security guards? Matatanggal po siya sa niya. And I suppose that they are very much aware of this. Yes. Yes, Your Honor. Would you know, ma'am, kung sino po itong mga security guards who were duty during the time? May kasama po kami ngayong isa po. May we know the name of these security guards? Si Head Guard Nino Bora po. Nandito po sila ngayon, ma'am. Yes, Your Honor. Could you please identify yourself, yung mga security guard po na nandito? Good afternoon, Your Honors. I'm Nino Bora, security guard from Sio Boulevard Branch. How many security guards do we have here? Your Honor, I'm Crisanto Lorena from different branch, from DepEd po. From different branch. Okay. We have one. So Nino Bora was the security guard at Shaw Boulevard Land Bank on December 20, 2022 when Ms. Acosta encashed the 125 million check. Tama po ba? Yes, Your Honor. Kayo po ang duty nung mag-encash si Ms. Acosta. Ako po yung duty pero hindi ko po maalala si Miss Acosta kasi normal po na maraming nagwi-withdraw po. May naaalala po ba kayo na nung December 20 may tinulungan kayong kliyente para bitbitin ang bag? Wala po. Wala. Are you aware of that policy as shared by the bank manager? Alam niyo po ba yung polisiya ng bangko na ang mga security guard ay bawal tumulong sa pagbitbit ng bag? 100% po, yes. 100% you are aware. At kung humingi po ba sa inyo ng tulong, kunyari lang, si Ms. Acosta, pakitulungan mo nga ako, bitbitin natin itong bag, ikarga natin sakyan. Tutulungan niyo po ba? Hindi po. Ano pong dahilan? Bakit hindi? Kasi po yun yung utos ng aming manager po. Because it is bawal. Opo. And if you go against the policy, what will happen to you? Matatanggal po kami sa trabaho na. Thank you, Mr. Chair. I wish to go back to Ms. Acosta. Ms. Acosta, this is 125 million. After encashment, you brought all of this to your office where you said you have 3 volts, 4-footer, 3 volts. Tama po ba? Tama po, ma'am. Okay. Magkano po kaya ang laman nung isang 4 feet na volt? Kakasya po ng 40M. 40M? Opo. Ang isang 4 feet? Ang isa, magkakasya po ang 40M. Kasya. Opo. Sikip, sakto. Sakto-sakto lang po. Sakto po. So kung meron po kayong 3 volt, nung wala pa po ba itong 125 million na ito, wala bang ibang laman yung 3 volt nyo?
Wala pa po kaming vault nung wala pa kaming confidential funds. So kailan lang po kayo nagkaroon ng confidential fund? Year 2022 po. Last quarter of Yes po. 2022. Yes And po. would you confirm, kaya lang po kayo bumili? Tama po ba yun? Yes, kaya lang po ma'am. kayo bumili Yes, ng ma'am. 3 Yes, ma'am. na tig 4 feet ang laki Yes, ma'am. na vault ay bilang paghahanda dito sa inyong confidential fund. Yes, ma'am. Sabi niyo po kanina, ang isang vault ay naglalaman ng 40 million. Yes po. 3 po yung vault. That will be equivalent to 120 million. Yes po. Saan niyo po nilagay yung labis na 5? Pinagkasyahan ko po yung... Siniksik niyo na po. Oo, ganyan, sinisiksik. Siniksik niyo na. And then, since part of your job as a special disbursing officer is the disbursement of this amount, please enlighten us. Paano niyo po ginastos, ibinayad, inirelease itong 125 million pesos? Ganito po ang nangyari, ma'am. Nang ma-encash na po ang kwarta, ang pera ay ang cheque, nag-inform po ang aking head of agency na i-release ko po sa aming security officer. So while on the way na po ako papuntang office, I called up the security officer informing him na na-encash ko na po ang cheque. You informed the security officer? Yes po, ma'am. Can you please mention the name of the security officer? Si Colonel Nolasco din ho ba yan? Hindi po, ma'am. Sino po yan? Si Colonel Lachica po. Colonel Lachica. Lachica. Can you please enlighten the committee? Sino po ba si Colonel Lachica? Si Colonel Lachica po ay, siya po ang ground commander ng aming BPSPGs na na-assign po sa Office of the Vice President. Okay. So you informed Colonel Lachica that you have encashed already the check. Yes, How ma'am. about the physical handing of the money? Kailan po nangyari yan? December 20 din po. Magkano po ang binigay nyo kay Colonel Lachica? Binigay ko po sa kanya lahat ang 125 million po. At saan po dinala ni Colonel Lachica? Yan ang hindi ko na alam, ma'am. Sandali lang po. Anong oras po ba kayo nakabalik sa OVP? Mga around 4 p.m. 4 p.m. Opo. How long did it take you to be able to organize the 125 million inside the 3 vaults? Actually, ma'am, hindi ko pa po nalagay sa aking vault. Kasi pagtawag ko kay Colonel Lachica na na-encash na po ang cheque, Kanina po sabi nyo, pinagsiksikan yung 125, di ba? hindi po, ma'am. You said that. Ang interpretation ko po noon, ma'am, kung na-encash ang cheque, saan ko ilagay. Pero on that withdrawal, ma'am, tinawagan ko agad si security officer. Okay, so you are saying now that the money were never placed inside the 3 vaults. Yun po ba gusto nyo sabihin? Yes, ma'am. Yung withdrawal na po yun, ma'am. Okay, sabi nyo po 4 p.m. kayo nakabalik ng OVP. Kung hindi nyo po pinasok dito sa 3 vaults, saan nyo po nilagay? Doon po sa isang office po na nandoon yung vault. Pero hindi pa nailagay sa vault. Ang bag nandoon lang Kanino sa po office. bang office yung tinutukoy nyo? Is that your office? Extension office ko po, ma'am, na ako lang ang may susi. Extension office, kayo lang ang may susi. Okay, you just place them on the floor? Ganun ho ba yun? Pinasok ko, ma'am, sa floor kasi nagsagot man agad si Colonel Lachica na coming siya. Kasi Okay. dyan naman lang siya sa kanilang opisina. Saan po ba ang opisina ni Colonel Lachica? Yung sa Camp Aguinaldo, yung kulay blue. And how close is this to the office of the Vice President, ma'am? Siguro mga 20 minutes o 30 minutes 20 makarating na minutes siya. drive. Kung kayo po ay nakarating dito sa OVP at around 4 p.m.,
At pagkatapos nyo pong dumating, nilagay nyo sa extension office just on the floor, the entire 125 million, hindi nyo pinasok sa vault. Anong oras naman po dumating si Colonel Lachica? Mga 4:30 po. 4:30. Yes po. At ano pong ginawa nyo dito sa pera pagdating ni Colonel Lachica? Nagpunta po kami sa office na yon, i-open ko yung office, tapos nirelease ko sa kanya ang 125 million at pinareceive ko siya sa kanyang, may listahan po kasi siyang binigay po sa akin, ma'am, considering na kami po ang gumagawa ng physical and financial plan. After mga 2 weeks, nagbigay na po siya ng advance copy ng kanyang request for funding. Ang tawag ko noon, listahan ng kanyang object of expenditures po. Listahan ng Object of expenditures po. object of expenditures. Yes po, ma'am. Okay. So ito pong listahan ng object of expenditures ibinigay sa inyo ahead of your encashment. Yes, ma'am. And can you please enlighten us? Kwentuhan niyo po kami. Ano pong nakalista dun sa object of expenditures, please? Object of expenditures, programs. Identify po yung mga programs or ano ang gawain niya. Tapos with Ano po yung mga corresponding programs, Miss Acosta? Example po yung program ng purchase of information. Payment of rewards na may kaakibat na po na You amount. must be referring to the accomplishment report, Miss Lachica. Miss Acosta. Yes po, yun po ang binigay niya sa akin, ma'am. Pag sinabi niyo po bang object of expenditure, ang tinutukoy niyo po ba accomplishment report? Dili, ang Yes or no, ma'am? Pag sinabi niyo po bang object of expenditure, are you referring to the accomplishment report? Yes po. Yes. Paano po kayo nagkaroon ng accomplishment report? Kaka-encash nyo pa lang. Yun po ang binigay niya sa akin, ma'am. Kasi yung pong mga identified na object of expenditures, yan po ang ginagawa niya doon sa pag-implement po ng confidential I understand, Ms. Acosta. But if you will tell us that that object of expenditure pertains to the accomplishment report, I hope you are reminded. Ang accomplishment report po ay saka ginagawa kapag fully implemented na lahat ng programs. Now, this brings us to a bigger question. Kaka-encash nyo lang? May accomplishment report na agad kayo? How can this be possible, Ms. Acosta? Hindi pa po yung final na accomplishment report, ma'am. Ang basis ko lang po yun kung magkano po Ilang ang klase i-release ho ko sa bang kanya. accomplishment report tayo meron? Isang final at isang hindi final? Is that what you want to tell us? Yung binigay po niya sa akin is for me lang po at sa kanya. Para lang sa aming dalawa, ma'am. Hindi po yun yung final na accomplishment report after the implementation of the program under confidential funds po. Okay, if you are saying that this is not yet final, then walk us through, enlighten us, narrate to us, ano ho bang pagkakaiba nung sinasabi niyong hindi final doon sa final? Ang amount po, ma'am. Amount? Yes po, ma'am. Okay, can you please be specific? Because we have here an accomplishment report for the last quarter of 2022. And since kayo naman po ang gumawa nito, and you prepared already for this hearing, I suppose, you are aware by heart kung anong laman ng accomplishment report na ito. Ano pong pagkakaiba nung hindi final sa final? Yung amount po, ma'am. Example, yung payment of rewards. Okay. Tapos, yung... Ano po yung hindi final na amount? Yung amount... Okay, to guide Miss Acosta, Secretariat, can we please flash the accomplishment report for the last quarter of 2022?
kung may sinasabi po kayong accomplishment